Ikaw nga si Lucy Xiao? Retokado masyado ang litrato mo. Sa personal, mukha kang singlaki ng 10 taon. 6 na buwan nang nakalipas yon, baka dahil sa bagong gupit. Blue Mountain. Bigyan mo siya. Bigyan mo ng latte. Bakit pa uminom ng mapait na kape? Ang arte mo. Sa totoo lang, gusto ko ng pour-over coffee. Geisha beans, walang asukal. Salamat. Sige. Pinakamahal ang pinili mo. $10 ang isang tasa, di ba? Kaya mo ba yan? Huwag kang mag-alala, ako na ang babayad. Sige, pero, pag nagpakasal tayo, dapat makatipid ka. Alam ko namang sinabi ng matchmaker ang kalagayan ko. May bahay at kotse ako. $4,000 ang sahod ko. 20 taon pa ang hulog sa bahay. Ikaw ang tutulong magbayad. Kasali ba ako sa titulo? Hindi mangyayari yan. Mga babae ngayon, pera lang ang iniisip. Magtatrabaho ka pagkatapos. Ikaw ang gagawa ng gawaing bahay. At kasama natin ang mga magulang ko. Ikaw ang mag-aalaga sa kanila. Dapat magkaanak tayo ng lalaki. Hanggat walang lalaki, mag-anak ka ng mag-anak. Ginoong Lee, hindi ka naghahanap ng asawa, kundi isang yaya. Baby making machine. At iksen, hindi ba? Anong ibig mong sabihin? Sa edad mong ito't single ka pa, dapat nagpapasalamat ka na pumayag akong magkita tayo. Ethan Rivers, bulag ka. Isang social climber ka lang. Sa $1,000 lang na sahod, nanliligaw ka pa. 2 taon mong sahod ang bag ko. Para sa akin, mas importante ang katapatan kaysa pakitang tao. Peke ang bag mo, di ba? Huwag mo akong babastusin. Ang kaloka mo. Deserve niya yun. Gold digger talaga. Kahit libre, ayaw ko sa kanya. Kahit sa probinsya namin, hindi siya mag-aasawa. Gets ko na. Ginoong Lee, naalala ko bigla. Manganganak na ang aso kong lalaki. Kailangan kong umuwi para magluto ng special food para sa pusa ko. Hoy. May alaga ka pala? Kadiri naman yan. Pag nagkaanak tayo, paalisin ko mga alaga mo. Bitawan mo ako. Hindi kita pakakasalan. Seryoso, bitawan mo na ako. Ikaw ang may gawa nito. Huwag mo akong sisiin. Gamitin mo ito. Maraming salamat. Mukhang wala sa atin ang sinuwerte ngayong araw. Pareho tayong may kakaibang blind date. Hindi ka nag-iisa. Ako si Lucy Xiao. Ethan Rivers. Narinig kong may binanggit ka tungkol sa panganganak ng lalaking as. Pwede mo ba akong ipakita? Ano ba ang sasabihin? Naunawaan ko na. Nagtatrabaho ako sa biotechnology, kaya talagang interesado ako. Sa totoo lang, wala akong aso. Ginawa ko lang yung dahilang iyon. Hindi nakakagulat. Ang lalaking aso na nanganganak. Parang hindi naman makatotohanan yon. Tay, Lucy Xiao, akala mo may pakpak ka na, ha? Tumawag si Jilly. Sinabi, niyang inapi mo siya sa publiko. Alam mo ba kung ilang toneladang pataba ang nabebenta niya isang taon? Dapat nga magpasalamat ka na interesado siya sa'yo. Bumalik ka at mag-sorry ka ngayon din. Kalimutan na niya ito. At handa pa siyang magbigay ng $40,000 sa bigay kaya. Tay, makinig ka. Bakit hindi mo na lang pag-transferin ng 200 direkta sa account mo? Tapos suotin mo na yung peluka. Ikaw na ang magpakasal sa kanya. Sobra ka na. Sa itsura mo pala, pinipilit ka rin siguro ng pamilya. Blind dates din, di ba? Kung hindi, bakit hindi natin subukan na mag-contract marriage na lang para lang matahimik ang mga pamilya natin? Sige, kasama ako. Bukas 2:00 ng hapon. Sa City Hall, huwag kang late. Maraming salamat. G. Rivers. Pumayag ka lang. Napakasalan ng isang ordinaryong tao. Kaysa mapili, napakasalan ng isang estranghero. Mas gugustuhin kong piliin ang taong gusto ko. Imbestigahan mo ang babaeng ito. Sige po. Naku, wala na ako. Kung malaman ni Papa na nagbayad ako para magpakasal, tiyak aatakihin siya. Pwede namang. Ay nga.
Ito na, debit card ko. Gamitin mo ng libre. Meron din akong kondo sa Azure Vista. Doon ka na tumira. Tipid ka sa renta. Si Miss Xiao ba'y magiging nagpapakain sa akin? Siyempre. Sweldo ko ay $2,000. Sa iyo $1,000 kung hihingi ako. Para sa allowance, masasaktan ako ng todo. Tama ka. Salamat sa asawa kong mapagmalasakit. Di ka magsisisi sa akin. Gwapo naman ako, di ba? Di mo ba alam yung kasabihan? Pinakagwapo ang lalaki kapag walang alam. Talaga? Anong itsura ko ngayon? Pangkaraniwan lang. Gets ko. Nina, ano balita? Ano daw? Maaga babalik si T. Rivers. Maagang succession ceremony. CJ, babalik ako. May overtime ako. Huwag mo akong hintayin. Sa ref ko, nakaluto na ang baon. Initin mo na lang. Hoy, sandali. Bigay mo susi ng sasakyan. Ako na magmamaneho. Hindi kailangan. Sa kalagayan mo ngayon, mababalita ka bukas. Bebing namatay sa overtime. Sige na, hatid na kita. Salamat sa paghatid, Jimmy Rivers. Na pala, para sa'yo. $1,000 lang sweldo mo. Saan mo nakuha pambili nito? Bagay kasi sa'yo. Kaya binili ko. Suotin mo na. Ang ganda talaga. Tigil na sa salita, pasok na ako. Nga pala, kahit nasa malaking kumpanya ako, huwag kang ma-pressure. Naniniwala ako, makakahanap ka ng Sige, ayos lang. Sunduin kita ng 6:00. Huwag mo na akong sunduin, mag-meeting na lang ako, paalam. Hello. Sab ni Lolo, pumunta ka na sa opisina. Magsisimula na ang seremonya. Nasa baba na ako. Mamaya na lang. Lucy, nandito ka na. May dinagdag na VIP sa listahan. Kailangan baguhin ang lahat ng sign-in sheet. Kahit ang proseso ng event kailangan ayusin. Bigyan mo ako ng 30 minuto. Kailan darating ang mga taga-opisina ng C? Sa 1 oras, at karamihan. Ngayon ang unang araw ng bagong CEO. Balita ko matalas ang mata ni CEO Rivers. Napapansin niya ang bawat maliit na pagkakamali. Tara na. Uy, narinig mo na ba ang balita? Ang batang master ng pamilya Rivers ay sinasabing isang malupit na tirano. Gaano kalupit? Sabi-sabi na si CEO Rivers ay isang henyo sa negosyo. Pero nagpunta siya sa ibang bansa para sa pag-ibig. Iniwan siya. Naging malupit siya pagkatapos bumalik. Binasag ang mga tasa sa mga meeting, nagpaiyak ng mga miyembro ng board, at pinilit baguhin ang mga plan. Karaniwan na lang sa kanya iyon. Mas mabuti pa ang 8th Rivers ko kaysa doon. Medyo mahirap siya, pero binibilhan ako ng regalo. Tapos na. Naipadala na ulit ang mga imbitasyon. Naabisuhan na ang catering at security. Suriin natin sa venue. Lucy, malaking tulong ka talaga. Umalis na tayo agad. Mga Ginoo at Ginang, maligayang pagdating sa Rivers Group. Seremonya ng bagong CEO. Maligayang pagdating bagong CEO ng Rivers Group. Hello sa lahat. Ngayon, opisyal na akong CEO. Ang gwapo ng bagong CEO. Hindi ko maintindihan, anong klaseng ex-girlfriend ang maglalakas loob na iwan siya. Sino nga ba ang nakakaalam? Pero ang isang mayaman na ganyan, na walang totoong talento, baka lang, ay bulok sa loob pero maganda sa labas. Ako si Ethan Rivers. Alam ko, marami ang hindi pamilyar sa akin. Simula nang ako'y umupo. Sana'y tunay na umunlad at magtagumpay ang ating kumpanya. Nakakapagtaka, parehong-pareho ang boses. Lucy, kailangan ka ni Director Davies. May VIP client raw na. Emergency, hinahanap ka. Pero, sandali lang. Bilisin mo at puntahan mo na. Hindi naman aalis si G. Rivers. Kung magpatagal ka pa, magagalit si Director Davies. Pumunta ka na. Lahat ng staff, pakiusap. Naiintindihan ko. Salamat sa inyong lahat.
Ginoong Rivers, bakit mo pinaalis si Mrs. Rivers? Gusto ko naman siya. Pero, isang estranghero, ang gustong pakasalan ako. Kailangan kong tiyakin. Kung siya nga ang maliit na sor, ipinadala ng lolo ko para subukin ako. Paano nagkapareho ang kanilang boses? Pareho nga kaya sila ng tao? Hindi, impossible yon. Hindi gagawin yon ni Rivers. Tapos ka nang maglaba? Humihingi ako ng paumanhin. Masyado na akong sanay mag-isa. Nakalimutan kong may asawa na pala ako. Okay lang yan. Nga, ito ay para sa... Ito ang marriage agreement natin. Una sa lahat, Artikulo 1. Sa panahon ng ating pagsasama. Walang pakikialam sa personal. Artikulo 2, walang pagtutulugan, at walang pagloloko. Naghihinala ka ba sa akin? O baka naman may pinag-iingatan kang si Lucy? Baka hindi mo mapigilan ang sarili mo. Sino ang hindi makakapigil? Ito lamang ang pinakapayak na mga kondisyon. Kung magloko ka at malaman ng tatay, malalantad ang sikreto natin. Artikulo 3, isang taon ang kasunduan. $1 milyong ang multa sa paglaba. Ang bigat naman niya. Formalidad lang naman ito. Kung sakaling iwan mo ako, saan ako kukuha ng panibagong peking asawa? Lenny, Sige, basahin mo ng dahan-dahan. Oras na para mag-overtime. Narinig kong, ang bagong sisi ng kumpanya ay isang malupit na amo. Hindi ko siya pwede mahuli sa aking mga pagkakamali. malupit ba siya? Mahirap ba ang boss mo? Hindi lang basta mahirap. Gumagawa lang siya ng kung ano ang gusto. Walang kwentang mayamang binata. Kanina lang, pinadala niya. Mahigit 12 na bisita sa atin. Nagulo ang buong team. Sa kaguluhang ito, Posible kayang sariling desisyon ng mga tauhan niya. sisi na siya ng kumpanya. Pinapakiusapan pa rin. Dahil nali siya, ang mga tauhan niya, naghuhula ng gusto niya. Base sa sinabi mo, mukhang kawawa naman siya. Tama ka. Sayang at di ko siya nakita ng maayos kanina. Di nakita. Pero, walang kwentang mayaman tulad niya. Isang mayamang tagapagmana. Siguro puro party lang ang buhay. Malamang madulas magsalita. Siguro. Parang si Amy Ali sa blind date ko noong nakaraan. Noong araw na iyon, Impossible yon. Di ba't lahat nagsasa? Siya'y business genius. siguro puro pera lang ng pamilya niya. Nilisan niya ang kumpanya para sa ex-girlfriend sa abroad. Taong ganoon ka-in love, mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Hindi mali yan. Bakit palagi mo siyang pinagtatanggol? Naisip ko lang. Pag-usapan nga, pareho kayong apelyido ni A. Rivers. Baka naman kasing, Paano nangyari yon? Ikaw na nagsabi. Kung talagang ako si Kim Rivers, maninirahan ba ako sa maliit na flat na to? alam ko yan. Bitawan mo muna. Sa kasunduan. Walang sharing ng kwarto, kasama ba ang paghalik? Ang young master. Paumanhin sa istorbo. Ay, si Kevin pala. Nandito ka? Tinawag ako ni Clara. Babalik na siya. Nagtanong kaibigan mo kung mag-surprise party para sa kanya. Permanenteng maninirahan dito. Kayong dalawa, muling pag-alabin ang pag-ibig. Sino itong Clara na sinasabi mo? Si Clara ay dotang nawala na mahal ni Ethan. Ang hindi niya makamit. Hoy, tumahimik ka. Asawa ko to, kasal na kami. Huwag mo siyang pansinin, loko-loko talaga yan. Taos puso akong humihingi ng paumanhin. Binibini Rivers tungkol sa welcome party ni Clara. Ako na ang bahala. Huwag kang mag-isip ng malayo. Lumang usapan na yan. Ayos lang. Mabuting tao si Rivers. Kung makakahanap siya ng tunay niyang mahal, masaya ako para sa kanya. Kasunduan lang ang pagpapakasal namin. Pagkalipas ng 1 taon, sino ang masusunod? Mag-usap kayong dalawa, maghahanda ako ng tsaa. Mapagbigay talaga si Binibini Rivers. Sapat na ba? Kung umalis ka na. Gusto mo na ako paalisan? Ano ito? Hoy, kontrata ng merger ito. May pakialam ka ba? Ordinaryong dokumento lang. Bakit ka ganyan? TSK. Bakit kayo nagmamadali? Hindi man lang tsaa. Sinabi lang ni E. Rivers.
Gusto niyang sumama ako sa minamahal ko. Pinapagamit ba niya? Sino ang nag-udyok sa iyo naman, Daya? Baka hindi mo makilala ang tunay na pag-ibig. Ano sa palagay mo? Tayo ba ni Clara ang itinakda? Alaynan, kasal tayo sa ilalim ng kontrata. Kapag nakilala mo na ang tunay mong pag-ibig, matutuwa ako para sa'yo. Ngunit sa kasunduan, ipinagbabawal ang pagkakanulo habang mag-asawa. Kapag nakipagbalikan ako sa ex ko, at iniwan ka. Kaya ngayon, ganun pa rin makipagbalikan sa ex ko. Hindi, kailangan kong ayusin ang tatay ko. Tama ka. Ganyan nga. Ano yon? Si Mr. Rivers ba, sa isang ordinaryong babae? Oo, ang pangalan niya ay, Lucy Xiao. Eh si Clara. Ganito lang. Director Davies, totoong kasal si Mr. Rivers, sa ang angkan na babae. Huwag kang makialam sa hindi mo dapat pag-usapan, may problema. Si Lucy, natapos na ang proposal sa skin graft gamit ang tilapia para sa paso, na kumpleto niya. Gusto niyang makipag-ugnayan sa biofirm. Sino gumawa nito? Si Lucy Xiao, 3 taon siyang nagwagi ng Innovation Awards. Naiintindihan ko. Si Mr. Davis mula sa pharma company, hinangaan ang galing ni Lucy. Bigyan natin siya ng pagkakataon ngayon. Oo, ipadala siya. Pero si Lucy, alam mo, hindi pa nakikipagnegosyo. Anong ikakatakot? Kapag bagsak, ako ang mananagot. Bata pa sila, hayaan nating subukan nila ng buong tapang. Nauunawaan ko. Salamat, Director. Mr. Davies, si Lucy Xiao, ang gusto mo, yung Lucy Xiao, bukas darating para mag-usap ng partnership mag-isa. Nako, Lucy, mahal ko. Matagal kang itinago ni Director Davies. Paano kanya pinalabas ngayon? Siguro, plano niyang turuan ako ni Davies. Noon, akala ko ayaw niya sa akin. Pagkatapos nitong pasasalamatan ko siya ng maayos. Oo, talaga nga. Oo, pagkatapos ngayong gabi, pupunta tayong magkasama para pasalamatan si Davies. Ginoong Davies, iinom ako para sa'yo. Napakabuti. Kumusta, Mrs. Rivers? Oy, Ethan, pinayagan mo si Mrs. Rivers kay G. Davies, hinawakan niyang bastos ang kamay niya. Direction. Oy, Lucy. Umupo ka na. Uminom ka pa. Ginoong Davies, hindi na ako makakainom pa. Usapang negosyo na tayo. Oy, Ginoong Davies, ano yun? Yung pagsusumikap mo. Parang munting usang nanginginig. bitawan mo ako. Aray, ang sakit. Anong kooperasyon? Ayaw ko nito. Bakit ka nagpapakamataas? Hindi ba sinabi ni Director Davies, puno ng mga tao ko ang buong gusali, sumigaw ka man, wala itong saysay. Si Ginoong Rivers, Aray, masakit yon. Ginoong Davies. Pagpapakilala, ako ang asawa niya. Sino ang may lakas ng loob humawak sa akin? Kay lakas ng kapal ng mukha. Ginoong Rivers po. Narito kayo, Ginoong Rivers, ito po, ito. Ang kapal ng mukha mo. Ininsulto mo ang asawa ko. Hindi po, Ginoong Rivers. Hindi ko po sinasadya. Sir, hindi ko po talaga alam na asawa ninyo si Miss Xiao. ako. Ang init dito. Ipagbigay alam sa lahat. Paalisin ang pamilyang Davies sa Veridia City. Simula ngayon, sinumang makikipagtulungan sa pamilyang Davies ay kaaway na ni Ethan Rivers. Opo, sir. Ikaw si Ginoong Rivers. Ginoong Rivers, may mga anak po akong umaasa sa akin. Ginoong Rivers. Ginoong Rivers. Napakainit, hindi ako mapakali. Ice pack para sa'yo. Ginoong Rivers, ang tanga mo naman. Nandoon ako para pag-usapan ang kooperasyon, di ba? Paano ako napasama sa kama niya?
Sabihin mo kay Director Davis na pumunta sa opisina ko. Lucy, may balita akong saysabog. Si Mr. Davies, pinapaalis ni Mr. Rivers sa Veridia City sa isang gabi lang. Ang bilis naman. Diretsong utos daw ni Mr. Rivers. Gumulantang ang industriya. Yung usapang kooperasyon kahapon, may napansin ka bang kakaiba? Hindi ko maalala. Naalala ko lang na hinawakan niya ako. Tapos may sumagip sa akin. Baka yung tipong bayani sumagip sa dalaga. Nagkagusto agad siya sa'yo. Mali ka. Kagabi lang, nakatulog ako kasama ng asawa. HMPH. Totoo, nakakainit naman. Miss Xiao, gusto kayong makausap ni Mr. Rivers sa opisina ng CEO. Ingat ka. Rivers, hinahanap mo ako. Oh, Rivers. Bakit ka nandito? Nandito ako para maningil ng utang. Maningil ng utang. Anong uri ng utang? Pumunta ka sa opisina ng CE. May utang ba si Rivers sa'yo? Hay, ikaw. Upuan iyan ni Rivers. Ah, Iwi, Xiao. Hindi ka ba napaisip tungkol dito? Ang pangalan ng boss mo. Hindi kaya ikaw ay. Subukan nating muli. Ako ang CEO ng Rivers Group. Ethan Rivers. Teka, may naalala ako. May lakad ako. Aalis na ako. Hoy, sandali. Iwi, Rivers. Kung hindi ako nagkakamali, hindi ba't ikaw ang nagsabing susuportahan mo? Ay, hinding. Nagsisisi ka na. Paano kita maaalagaan? Bukod pa riyan, galit ka ba sa pagtawag ko sa'yo bilang isang ganap na diktador? Ngayon natatakot ka na. Kahapon, hinila mo ang aking kurbata. Ang tapang mo. Ako. Lasing na lasing ako. Wala akong naalala. Aalis na ako. Ayos lang. Maaari nating ulitin ang lahat. Hindi ko talaga sinasadya yun. Pakawalan mo na ako. Pasensya na, hindi ba sapat yun? Humihingi ka ng tawad. Kagabi, hindi tong ugali mo. Tinawag mo akong, ikaw. Si ka naman pala. Nagpanggap kang mahirap. Dinaya kita. Sinong nagsabing sa unang pagkikita, aalagaan kita? Hindi ako yon. Hindi mo naman tinanggihan. Tangang babae, kung sinabi kong, si ako ng Rivers. Pakakasalan mo pa rin ba ako? Ganun. Hindi kita tatawagin. Isang mayamang lalaki. G. Rivers, nandito na si Director Davies. Papasukin mo siya. G. Rivers, tinawag mo ako. Si Lucy Xiao po. Hindi ikaw. Nasa kumpanya tayo. Mag-ingat tayo sa isa't isa. Ayos lang ang lahat. Araw-araw siyang kasama ni Kevin. Alam niyang asawa kita. Director Davies, nabalitaan kong, pinapunta mong mag-isa si Lucy Xiao sa kanya. Davies. Alam kong siya ang Mrs. Rivers. Kaya nais kong sanayin siya. Ganun ba? Ang reputasyon ni Davies? Alam mo na. Para bang sanayin si Lucy Xiao? O tulungan si Clara Summers? Maglinis ng hadlang. Ethan, hindi ko inakalang. Sasaktan si Binibining Xiao. Malinaw ang bilin ko. Susuportahan ko sila. Hayaang magtrabahong malaya si Binibining Xiao. Sekretarya Lin. Ethan, Totoong. May sinabi siyang katulad. Wala pa tayong ebidensya. Huwag kang mabahala. Sige na nga, pakiabisuhan ang each, bawasan ng kalahati ang sahod ni Davies. Dagdag pa. Sumulat ng hiwalay na, 1-0-0-0 salitang paghingi ng tawad sa akin. Sulat kamay. salamat, G. Rivers. Salamat, Ginang Rivers. Sino ba talaga si Ginang Rivers? Sige, maaari ka nang umalis. Lucy Xiao, maghintay ka lang. Pagbalik ni Clara, papaalisin kita sa trono mo bilang Ginang Rivers. Ay, Rivers. Abala na abala ka. Hindi kita abalahin. Oras na para pag-usapan ang bayarin kagabi. Pangit ang pag-inom mo, okay lang yon. Bakit bastos kapag lasing? Mabait akong lasing kadalasan. Iyon ay kasalanan ng alak. Kasalanan ng alak. Yung kagat sa lig ko kahapon, gasgas sa katawan ko. Kasalanan ng alak? Ako. Hindi ko maintindihan. Ano naman kung natulog ako sa'yo? Hindi ikaw ang biktima. Ni hindi kita sinisisi. Aasarin mo pa ko? Sige, payag na ako. Magtrabaho kang maigi. At huwag mong kalimutan, bumili ka ng bilya sa downtown bago matapos ang taon. Ako ang bibili. Lanan, Ikaw ang totoong di ba? sabihin mo pang aalagaan mo ko. Kapitalista ka. Ikaw ang mayaman, ako pa ang sasalo sa'yo.
Ethan, anong nangyayari sa inyo ni Director Davies? Umiiyak siya, nagkahubaran ng makeup. Pinapunta niya ang asawa ko, makipagkita kay Davis ng mag-isa. Hindi siya. Ipagtatanggol mo si Clara Summers. Pero magkasama na tayo noon. Matagal na kaming magkaibigan. Huwag mo namang pahirapan. Mamayang gabi, sa akin ang handaan. Isama mo ang asawa mo. Makilala ko siya. Sige, ayos lang. Hindi ako pupunta dyan. Anong oras? 7 p.m. sa Grandview Manor. Huwag kang mag-alala. Hindi ko papayagan si Clara Summers. CJ, Hindi ba't sinabi kong hindi ako pupunta? Saka, bakit ako sasama sa inuman ninyo? kailangan mong pumunta. Wala nang mga istoryang kay Davis. Na mauulit pa. Opo, naiintindihan ko. Anong pinagkakaabalahan ni Ethan nitong huli? Ang sikreto masyado. Wala siya sa mansyon. Malalaman mo pagdating niya. Malaking sorpresa ito. Hoy, Ethan. Maupo ka dito. Pwede ko bang malaman kung sino to? Ipapakilala ko. Ito ang babae. Minamahal ni Ethan. Talagang nahuhumaling. Si Miss Lucy Xiao to. Kung ganoon, si Clara Summers. Lumipas na yon. Walang kalokohan. Hindi ako katulad mo. Ma'am, ako si Arthur Lin, kaibigan ni Ethan. Di yun si Director Davis, kasama rin namin siya lumaki. Nasa Rivers Group siya. Dapat kilala mo siya. Sino itong Imrek Rivers na tawagin niyo na lang akong Lucy? Kevin, makinig ka. Ito ang pasasalamat ko. Tungkol kay Imre Davis noon, may utang na loob ako. Sinabi mo kay Ethan. Regalo para sa maliit na bagay? Lucy, masyado kang formal. Makinig kayo. Kung hindi, bigay mo sa akin. Hindi pa nga ako nabibigyan ng asawa ko. Hoy, sandali. Ethan, sobra ka na. Galing to kay ate. Kung gusto mo ng regalo, papadala mo asawa mo mamaya. Kalokohan yan. Hoy, ate, biro lang. Huwag mo isipin. Kukuha ako ng prutas. Clara Summers. Bakit dito? Pagtitipon ng mga kaibigan, hindi ako inimbita. Ang formal naman yan. Sino ang nagsabi kay Clara tungkol sa ating pagtitipon? Ikaw ba ang daldal? Narinig ba ng hindi sinasadya? Oh, Diyos ko, hindi. Pagbalik niya, wala akong alam, hindi ko alam. At saka, pinakuha ko kay Ethan ang asawa niya, at isama ang ex ni Ethan. Galit ba ako sa matanda ko? Masyadong komportable? Gusto ko siyang mabaon? Maliban sa iyo. Walang mas hindi mapagkakatiwalaan. Ikaw talaga. Ako ang nagimbita kay Clara. Mga huling dating nasumingit, dapat magbigayan na ngayon. Hoy, ikaw dyan. Ethan, ang tagal nating hindi nagkita. Maupo ka nga. Clara, umupo ka na. May kailangan ka? Sabihin mo lang, kukunin ng katulong. Ayos lang. Ethan, nakita ko si Lolo Rivers. Sinabi ko sa kanya, hindi na ako aalis pagbalik. Ay nako. Ano ba ang nangyayari dito? Anong meron? Mukhang digmaan. Mukhang si Miss S. May gusto pa kay Ethan. Nako, sayang naman. May bago ng kasama si Ethan. Hoy, siya nga pala, girlfriend mo ba siya? Paupuin dito. Hinahamon. Huwag mong kalimutan ang ating kasunduan. Ang ating Clara Summers ay nagtapos sa Cambridge. Magkasintahan sila ni G. Rivers noong bata. Sabay silang lumaki, hindi mapaghiwalay. Dapat maintindihan ng iba. Ang mga kwentong mahirap yumaman, sa telenovela lang nangyayari. Ikaw ay pang-inggit lang. Gamit lang, ganoon lang. Ethan. At sino ito? Ito ang aking asawa. Lucy Xiao ang pangalan niya. Kasal na kayo. Kailan pa to? Kailangan ko pa ng permiso mo para magpakasal. Nag-aalala lang ako sa'yo. Si MS, Xiao, di ba? Ako si Clara Summers. Unang pag-ibig ni Ethan. Kamusta? MS, Xiao, lumapit ka ng konti. Ayaw ni Ethan sa mga babaeng malapit masyado. Noon, kapag lumapit ako kahit konti sa kanya, umiirap siya. Kontrata. Gusto ng asawa ko kapag malapit ako sa kanya. Pag nasa bahay, kapag di niya ako makita sa loob ng 10 minuto, video call agad siya para tignan ako. Kilala mo ba si Ethan? Totoo ba talaga yan? Hindi ko alam. Huwag mong itanong. May nasabi ba akong mali? Mahal kong asawa? Yeah. Pupunta muna ako sa Sire. Pagbalik ko, ayusin kita.
Si Ethan ito. Anong gusto mo? Ethan. Hindi mo ba alam, ang gusto kong balikan? Wala akong sasabihin sa'yo. Umalis ka nang walang paalam. At naglaho ka. Hanggang Cambridge kita hinabol. Tumayo sa ilalim ng apartment mo at sumigaw ng buong gabi. Ikaw naman, hindi mo man lang ako pinapasok. Hindi ako asong susunod-sunod sa bawat tawag mo. May mga dahilan ako. Napilitang kasal noon ng pamilya, kaya ko kinainisan ang pag-alis. Pero iba na ang sitwasyon ngayon. Alam kong sa puso, ayaw mong bitawan ako, kaya kumuha ka ng babae. Para gumanti sa pag-alis ko, pwede ba tayong magsimula ulit? Hindi na kita pababayaan. Anong nagbago ngayon? Ito ba ang narinig mo na inherit ko ang Rivers Group? O ang pagbabankrupt ng pamilyang Summers? Nakansela ang kasal. Gusto mo akong maging tangang, mag-ayos ng kala ng pamilya mong Summers? Hindi ganoon ang totoo. Nagbabankrupt na ang pamilya namin, pero yun lang ang paraan, para makalabas at hanapin ka. Bakit hindi ka naniniwala? Clara Summers, makinig ka. Tapos na tayo noon pa. Dapat 2 tao ang nagmamahalan. May asawa na ako. Sana ihuwag mo nang gawing masasaktan ang asawa ko. Nakikiusap ako, patawarin mo ako, huwag mo akong iwan, parusahan mo ako kung paano mo gusto, huwag mo akong iwan, please. Pasensya na. Ethan, makinig ka. Nakita ka ni Mrs. Rivers na niyakap mo at sinabi niyang aalis na siya. Ano ang sinabi mo? Ethan Rivers, hinto. Naku naman. Huwag kang masyadong malungkot. Marami pang iba dyan. May asawa na si Ethan. Huwag kang dumagan sa kanya. Nahihiya na kaming lahat. Ano ba talaga ang alam mo? May utang ang pamilya, daan-daang milyon. Maliban kay Ethan Rivers, wala nang makakatulong sa amin. Ethan Rivers. Maghiwalay na tayo. Pagdidisiyas mo, ano? Pero bakit naman diborsyo? Dahil naisip ko. Hindi tayo magkatulad. Sa mundong ginagalawan, ikaw ay nasa tuktok ng lipunan. Sisi ng Rivers Group. Ako ay karaniwang empleyado lang. Kaya sabihin mo nga, nung nalaman mo ang tunay kong pagkatao, hindi ka ba naistorbo? Ngayon ka lang ba nakaramdam? Ng pagiging hindi natin Ikaw at si Miss Summers, may nararamdaman pa? Parang sinubukan ko lang. Tulungan kayong magtagumpay. Hoy, Lucy Xiao, alin sa mga mata mong nakakita sa pakikipag-usap ko sa kanya sa bahay ni Kevin Bell? 2 mata kong nakasilip. Nakita ko pang nagmayakapan ka. Naalala mo ba? Kaya't sabihin mo nga, nagselos ka na ba ngayon? O nagpapapansin lang? Anong kalokohan to? Kontratang kasalan lang ito. Sige na nga. Kontratang kasal. Payag ako sa hiwalayan. Pero ngayon, bayaran mo ang 1 milyong multa sa paglaba. I-transfer mo na sa account ko. 10 milyong dolyar. Paano ako lumabag sa kontrata? Hindi ito paglabag. Sinasabi ko lang, tinutulungan kong matupad love story. Malinaw sa kontrata, 1 taong termino. Kung sino man ang umatras o lumabag sa kasunduan, 1 milyon ang multa. Embra Rivers, mga kondisyon mo ito. Nakalimutan mo na, bago bukas, sana may transfer mo na ang multa sa account ko. Kung hindi, mga abogado ng pamilya ko, ay demanda ka. Nako, delikado na. Huwag tayong maghiwalay. Lahat ng sinabi ko, huwag mo seryosohin. Pag-usapan natin ulit. Asawa. Ikaw, ano ang tawag mo sa akin? Ulitin mo nga, sabihin mo nga. Ayos lang yan. Hoy, Jan. Oh, mahal kong asawa. Tinawag kitang asawa ko, hindi ba't pwede yon? Hindi naman ipinagbabawal ng kontrata ang tawag na yon. Tama ka dyan. Ito na ang huli. Sa susunod, kapag binanggit mo pa ang diborsyo. Ito na ang huling pagkakataon. Tungkol kay Clara Summers, kailangan kong magpaliwanag. Minahal ko siya noon. Pero 5 taon na ang nakalipas. Bigla niya akong iniwan. Wala na kaming komunikasyon mula noon. Hindi ko na siya kakausapin kailanman. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Siyempre kailangan ko. Ethan Rivers sa buhay ko. Iisa lang ang Elra Rivers. Lucy Xiao, kumalma ka. Kontratang kasal lang ito. Kung sino man ang Everett Rivers, wala ka nang pakialam. Haay. Ah, si Lucy pala. Ako na ang magmamaneho. Okay lang, ako na ang magmaneho. Espesyal na ang posisyon mo ngayon. Espesyal na ba? Talagang kilalang kilala ka na si Divi Rivers. Kung malaman ng iba ang relasyon natin, siguradong chismis ang dadami. Sasabihin nilang nagpa-cute ako para umangat. E di tatanggalin natin ang mga nang iinggit. Kahit lumayo ka man, ang mga mapagsismis tungkol sa'yo, maghanap pa rin yan ng paraan. Pero, gusto kong umasenso sa sariling sikap. Para sa karir ko. CJ, ikaw na ang magmaneho mamaya. Gamitin mo ang garahe, ako na lalakad. Ako na. Lalakad.
Opo, Lucy Xiao. Nakaupo pa lang ba? Galing sa kotse ni Mr. Rivers. Naku, dapat hindi ko siya pinagmaneho sa akin. Ngayon nakasalubong ko pa si Nina sa kasamaang palad. Kilalang kilala siya sa buong kumpanya. Hari ng chismis. Mali ang napagtanawan. Huwag mo akong lolokohin. Nakita ko ang lahat. Isang limitadong edisyon na Rolls-Royce Phantom. Tanging si Mr. Rivers sa Veridia City may ganoon. Hala, ang dami mo talagang alam. Ganito kasi ang nangyari. Si Effie Rivers, abala sa pulong ng mga direktor. Ano nang nangyari? Pinapark niya sa akin ang sasakyan niya sa baba. Totoo, mahirap paniwalaan yan, dahil sabi nila, hindi nagpapagamit ni kanino man si Mr. Rivers ng kanyang mahal na sasakyan. Siguro para kay E. Rivers, hindi tayo tao. Mga tauhan lang tayong inaabuso. Isang baliw na diktador na tulad niya. Talagang gagawa ng ganyang kalokohan. Kumusta ho kayo? Ang pangit na CEO na yun, ang lakas ng loob nilang mga api sa atin. Patang inosenteng Lucy ang Gina niya nila. Bakit ang daling naloko si Nina ngayon? Nina, ikaw ba talaga yan? May nakita kang magandang oportunidad? Hindi mo ba alam ito? Lahat ay nagsasabi, syota mismo ni Rivers, sa ating kumpanya. Sa departmento natin daw. Anong syota? Sino nagsabi niya? Bakit parang may pinaghuhugutan? Bilis na, mauubusan tayo ng upuan. Sino yung babaeng yun? Hindi mo pa alam? Syota yan ni Rivers. Direktang pinasok daw mula sa taas, ng mismong management. Nakikiusap ako, patawarin mo ako, huwag mo akong iwan, pwede mo akong pagbayarin, huwag mo akong talikuran, please. Clara Summers ba ang tinutukoy mo? Binibining Summers, si Nina Chen, mula sa aming kumpanya, at ito rin ay. Walang pagpapakilala. Magkakilala kami ni Binibining Xiao. Kumusta, Lucy? Nakilala mo talaga ang asawa ng CEO. Mga magagandang babae, mahilig makipagkaibigan. Nabanggit ko na. Hindi talaga ako asawa ng CEO. Si Ginoong Rivers at ako, alam mo, nagkaroon lang kami ng di malilimutang unang pag-ibig. Pero hiniwalayan na namin ang isa't isa. Nagpapakumbaba masyado si Binibining Summers. Inayos ni Ginoong Rivers ang pagpunta mo, maliwanag, nais niyang magbalikan. Evie, talaga nga. Binili ko ang mga imported na dalandang ito para sa lahat. Lucy, subukan mo nga ito. Ito ang paboritong prutas ni Ethan. Binibining Lucy Xiao, itigil mo na yung mga pakano mo. Ang isang manok ay hindi magiging ibong mandaragit. Binibining Summers. Ano ang sinasabi mo? Hindi ko naiintindihan. Ang kumpanya ay lugar para sa trabaho. Mga personal na damdamin, pag-usapan natin mamaya. Ang ibang tao kasi, di alam ang lugar nila, wala yun, pero matigas ang ulo. Director Davis, wala ka bang magawa ngayon? Gusto mong gumawa ng 1-0, 0-0-0 salitang apology. Matalino ka pala, kaya pala 3 beses kang nanalo ng Innovation Award. Pero nagtataka lang ako, anong klaseng talento ang ginamit mo? Nanalo ako ng Innovation Award ng 3 beses sa pagpupuyat gabi-gabi at pagsusuri ng bawat datos. Malinis ang konsensya ko. Sige na. Ayon kay Binibining Xiao, malinis ang konsensya, edi maging malinis. Hoy, Lucy Xiao, makinig ka. Sino nagbigay sa'yo ng karapatang labanan ako? Hindi lang titulong Mrs. Rivers ang kukunin ko. Itataboy din kita sa kumpanyang to. Ginoong Rivers, Ano? may iniulat ang mga staff. Si Miss Summers ay empleyado natin, nasa departamento ng asawa mo. Walang ibang paraan. Dinalaw muna niya si Lolo Rivers. Nilinlang niya, gusto ko pa rin siya. Gawin mo ito, maglagay ng tagabantay sa kanya. Siguraduhin hindi siya makakagawa ng gulo sa kumpanya. Maghanap ako ng paraan para maipaliwanag kay Lolo. Sige po, sir. Ito ang bagong kooperasyon ng Summers Pharma na ipinasa sa akin. Panggamot sa mga sugat ng may diabetes. Pwede bang antibiotics na lang? Para lang ito sa mga paing may resistensya at di kayang operahan. Sige, tapusin na. Ibigay kay Lucy Xiao ang project. Marami na siyang awards. Kaya niya ito, walang problema. May resulta sa linggong ito. Opo, sir. Wow, Lucy, ang galing. Mahirap ang iyong proyekto. Kung ang mga pasyente ng diabetes ay magkaroon ng resistensya sa gamot, ang mga impeksyon sa sugat ay problema. Mahirap ang paggaling, madalas maulit. May naisip ka na bang solusyon? Itutuloy ko na ito. Susubukan ko ang natural na biological na therapy.
Sige, good luck. Uuwi na ako. Kailangan ka ni Clara Summers. Pumunta ka sa conference room. Sige, nakuha ko na. Lucy, may nakapagsabi sa akin ng balita. Si Miss Summers sa kumpanya ay interesado sa proyektong ito. Parang hindi niya gusto ang pakikitungo mo. Mag-ingat ka. Huwag mong hayaang sirain niya ito. Okay lang, sige. Miss Xiao, nandito ako. Prangka akong tao. Lumayo ka kay Ethan. Lagyan mo ng kahit anong halaga ang cheque. Sige, kung ganoon. Mukhang ang relasyon ninyo, hindi naman palalim. Isang blankong cheque lang, sapat ng paghiwalayin kayo. Siyempre, halata naman. Sino tatanggol sa dagdag na pera? Hoy, Lucy Xiao, paano ka nang ahas na lokohin ako? Di ba't sabi ni Miss Summers, pwede kong lagyan ng kahit anong halaga? Ang pamilya Summers ba, di kayang bayaran itong halaga? Walang kwenta pala ang pangakong ito. 5% multa ang seke na di mababayaran. Abot sa 50 milyong dolyar. Nako, Lucy Xiao, akala mo ba epektibo yung kalokohan mo? Ang agwat mo kay Ethan Rivers. Di na kailangang paliwanag. Mga usapin namin ng asawa. Wala kang karapatang makialam. Huwag kang manghimasok. Ang pamilya Rivers ang nagpapatakbo sa kalahating ekonomiya ng Veridia. Si Ethan ay hindi lang tagapagmana. Pinakabatang negosyante rin na nasa listahan ng Forbes. Ano naman? Sabihin mo nga sa akin, galing ka sa mahirap na pamilya at di nakapagtapos sa prestihiyosong paaralan. Sa tingin mo ba, karapat-dapat kang makatabi niya? Binibining Summers, sundin namin ang iyong mga pamantayan. Ako na ngayong legal na Dinrek Rivers. Anong karapatan mong pagdudahan ako? Bilang ex-girlfriend niya, o bilang manliligaw na hindi makuha ang puso niya? Huwag kang magpanggap na inosente. Kami ay magkasintahan simula pagkabata, magkaibigan ng aming mga pamilya. Ikaw ay isang tagalabas lamang, isang oportunistang gagamba. Subalit sa ngayon, ako ang kasal kay Ethan. Binibining Summers, hindi mo ba sinusubukan na maging kabit? Hindi ba? Sapat ba ang lisensya ng kasal? Ako ang kanya, ni Ethan. Pag-ibig sa kabataan, unang pag-ibig. Wala akong pakialam kung sino ka. Si Ethan ay nasa kalakhan na ng 20. Ang pagkakaroon ng unang pag-ibig ay isang normal na bagay. Kung wala siyang naging nobya, magdududa ako na may mali. Ngunit ang mabuting kabayo ay di bumabalik sa dating damuhan. At ang mga alaala ay kumukupas. Ako pa rin ang nasa tabi niya. Sang-ayon ka ba, Binibining Summers? Lucy Xiao, walang hiya kang tao. Binibining Summers, nakabukas ang mga surveillance camera ng kumpanya. Ang pinagpipitagan ng anak ng mga Summers ay nanapak ng hayagan. Ang balita bukas ay tiyak na magiging mainit. Akala mo talaga may pakialam ako. Para sa mga Summers, ang isang maliit na dyaryo ay madaling mawala, ay mas madali pa sa pagapak ng langgam. Ayos lang ba ang lahat sa'yo? Tapos na ba? Ethan, pakinggan mo ako. Siya ang unang nambastos sa akin. Hindi ako bulat. Bakit kanya inaasar? Hindi mo ba napapansin? Yang teorya mong tamang pagtutugma, sinong pinagsasabihan mo niya? Binibining Summers, makinig kayo. Si Lucy Xiao ay aking legal na asawa sa ilalim ng batas. Kung maulit man ito, alis ka na sa Rivers Group. Subalit, sa panahong iyon, ang mga taga-singil ng utang, pagtritriuhan ka nila, di ba? Para sa kanya lang ba ang lahat? Wala na ang samahan natin at sisuko ka na lang. Anong pagkakaibigan? Nang iniwan mo ako, mula noon, puro negosyo na lang, negosyo lang. At ngayon, may mas mahalaga na sa akin. Maghintay ka. Kunin mo ang bag mo. Sa mga susunod kay Secretary Lin kumonta. Huwag ka nang pumunta sa amin para gambalain ang lolo ko. Sa totoo lang, hindi mo kailangan to. Sa kasunduan lang natin, walang nakasaad na proteksyon mo ako. Alam ko yan, ang pagprotekta sa'yo, hindi parte ng kasunduan natin. Yung mga sinabi mo kanina, totoong lahat yun? Ang kasal natin ay base sa kontrata. Sa paningin ng ibang tao, ikaw ang ginang Rivers ko. Hindi ko hahayaang hamakin ka ng sinuman. Sa harap lang ba ng ibang tao? Tara na. Ihahatid kita pa uwi. Magtataksi na lang ako. May commitment ka pa, di ba? Nakansela na ang engagement. Ano ba yon? Ayaw mong sumakay. Hindi naman. Medyo nabibigatan lang ako. Ah, ganun ba? Tara na. Tungkol sa paggamot sa drug-resistant diabetes, partikular sa terapiyang debridement ng uod. Clara,
Ninabuli ka ba ni Lucy Xiao? Huwag kang pumunta. Pinoprotektahan siya ni G. Rivers. Kung pupunta ka, walang saysay yun. Clara, masyado kang mabait. Tingnan mo. Ang eksperimental na datos ni Lucy Xiao. Tapos na ito. Bukas na ang eksperimento niya. Kung hindi tayo kikilos agad, lahat ng kredito ay mapupunta sa kanya. Mabilis siyang kumilos. Ngunit ang direktang pagnanakaw ay masyadong hamak na paraan. Ano ang susunod na hakbang? Hindi pwede na. Hayaan natin siyang manguna, di ba? Huwag kang mabahala. Kailangan lang natin ng maliit na aksidente. Siguraduhin hindi siya suswertihin. Para sa matitigas na diabetes, mga pamamaraan ng debridement, balak kong gamitin ang isang paraan mula noong nakaraang siglo, mag-gut debridement therapy. Gumagamit ito ng sterilized Lucilla sericata larvae para tunawin ang patay na tissue at maglabas ng antimicrobials. Mukhang napaka-kreatibo nito. Pero ano ang aktwal na epekto? May clinical na datos bang sumusuporta? Maayos ang eksperimento, nakumpleto na namin lahat ng pagsubok. Ang pagre-recruit, si Nina Chen, ang namamahala rito. Inaasahan kong may resulta na. May masamang nangyari. Ang mga test subject sa ospital ay nagpakita ng malubhang impeksyon at umabot na sa sepsis. Pinapa-ICU na sila ngayon. Impossible ito. Lahat ng hayop sa lab, lumabas na ligtas sa mga pagsusuri. Bakit bigla ang may mass infection? Ang mga pamamaraan ay sunod sa plano mo. Tumala lang ako ng data. Wala ako sa ibang hakbang. Binibining Lucy Xiao. Ang proyektong ito nakakaapekto sa reputasyon ng kumpanya. Hindi mo minadali ang proseso, di ba? Nilaktawan ang mahalagang phase at diretsong nag-clinical trial. Hindi ko pinalsipika ang data. Lahat ng eksperimento sa hayop nasa computer ng lab, pwedeng i-verify kahit kailan. Pero ngayon, ang mga subjects, ang daming problema. Dapat may managot, hindi ba? Kung hindi sa iyong protocol ng eksperimento. Baka may pagkakamali sa pag-execute. Ako ay pwedeng magpaliwanag. Sumunod lang ako kay Lucy. Eksakto sa kanyang sinabi. Sige na nga, hindi ito ang panahon para magduduruan. Pero ang insidenteng ito ay talagang malubha. May malaking compensation claims tayo. Pwede pang magkaroon ng investigasyon. Lucy, sabihin mo, ano ang plano mong gawin dito? Paano pa natin ito haharapin? Kasong medical malpractice, kasama ang pagpeke ng datos. 3 hanggang 5 na taon sa bilangguan, di ba? At syempre, siya ang magbabayad ng lugi ng kumpanya. Ganoon na nga. 50 milyong dolyar. Hindi pa tiyak, ang bilis mong humatol. Hindi ba't sobra na yon? Paano natin iimbestigahan to? Ang proyektong ito, mula plano hanggang paggawa, si Lucy Xiao lang ang may hawak. Ngayong may problema na, ibig mong sabihin, may iba pa bang masisisi? Ethan, pakiusap, seryoso ito, hindi na ito panahon para sa damdamin. Dapat nating agad na magbigay ng solusyon. Kung lumala pa ito, pwedeng wasakin ang kredibilidad ng brand na itinaguyod ng Rivers Group sa mga nakaraang taon ng isang iglap. Ito ang mungkahi ko. Tanggalin agad si Lucy Xiao. Ipaalam sa buong industriya. Ang sang-ayon, itaas ang kamay. Nais kong buong investigasyon sa mga sample. Kung may bigla ang pagsabog ng kontaminasyon, malamang na ang batch ng oud na ito ay nadumihan sa transportasyon o imbakan. G. Rivers. Ang supplier natin, matagal na naming kasama, wala tayong naging problema Sa tingin ko'y, sinisisi niya ang iba. Tama na ang pagtatalo. Tumawag muna sa ospital, bayaran ng mga subjekto. Ipapahinto muna ang pulong, lahat umalis na. Lucy Xiao. Ikaw, dito ka lang. Ethan, ikaw rin. Lahat, labas. Huwag kang mag-alala, una ka na. Hindi ako nagdaya ng datos. Kahit ikaw ayaw maniwala sa akin. Bilang asawa mo sa emosyon, naniniwala ako sa'yo. Pero sa logic, bilang CEO ng Rivers Group, kailangan kong managot sa lahat. Sigurado ka talaga? Supplier ba ang problema? Lubos akong sigurado. Kung hindi sa mga oud mula sa may tao. Ang sadyang nagdumi sa mga sample. Mahigpit ang access sa lab. Bukod sa mga researcher, mga management lang ang pumapasok. Posible kayang may nasaktan ka. Wala naman, nasa lab lang ako araw-araw. O kasama kita. Kung may nasaktan man ako. Siguro si Clara Summers. Pero hindi siya management. Talagang hindi. Pero si Director Davies. Secretary Lin, kunin mo ang access logs ni Director Davies. Tingnan mo ang
ICD sa lab entrance. Opo. Pumunta ka rito. Huminahon ka. Huwag kang masyadong mag-alala. Paano ako magpapakalma? Mahalaga ang mga test subject. Kung hindi natin alam ang dahilan, tayo ang pananagutan. Una sa lahat, makikipagtulungan ka sa sekretarya ko sa pagsasaayos ng experimental na data. Ipapangkat ang datos. Pangalawa, maniwala ka sa asawa mo. Naayusin niya ito. Pero nababahala ako. Kaya mo ba yun? Ethan Rivers, salamat sa pagtitiwala. Naman. Ikaw ang Mrs. Rivers. Ang pagtitiwala ng asawa sa kanyang may bahay. Hindi ba't natural yan? Kailangan ko na talagang ayusin ang datos. Manatili ka pa. Naniniwala ako, malapit nang makakuha si Sekretaryong Lee ng mahahalagang ebidensya. Ituring mo itong espesyal na alo, mula sa CIE, sa isang nabigong empleyado. Anong klaseng alo ang sinasabi mo? Ginoong Rivers, ipinakikita ng surveillance footage at mga record ng access card. Tunay pong pumasok si Davis sa laboratorio ng palihi. Ipatawag mo siya. Opo, sir. Ethan, ipinatawag ninyo ako. Yung nangyari sa medical. Ipaliwanag mo. Ha, tama po. Iyon ang sabi nila. Wala na po akong alam pa. Director Davis, ayokong nagpaikot-ikot. Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Ikaw ba ang nakontamina nito? Paano naman ako? Subordinate ko si Lucy Shaw. Kapag may problema siya, madadami rin ako. Kung magaling ang gawa niya, may bonus din ako. Bakit ko siya sasaktan? Dahil ba kay Clara? Kilala mo si Clara at may away ang asawa ko. Kaya tinulungan mo siyang idaan ng asawa. Hindi ba't ikaw ang gumawa? Ethan, makinig ka. Ayoko sa kanya, pero hindi mo ako basta maisisisi. Para ipagtanggol siya, di ba? Kung ganoon, sino sa lungsod ng Veridia ang mangangahas na makipagtulungan sa Rivers Group? Director Davis, nakalimutan mo ba 24 oras ang surveillance ng kumpanya? Imposible. Pinutol ko ang kuryente. Director Davis, ang biological na laboratorio ay may sariling power supply. Gusto mong makita ang espesyal mong palabas? Director Davis, may iba ka pang sasabihin. Ethan, kausapin mo ako. Patawarin mo ako ngayon dahil magkasama tayong lumaki. Sekretarya Lynn, tumawag ka ng pulis. Sabihin mo sa pulis ang lahat ng Director Davis, isang pagkakataon para sa'yo. Pero dapat mong sabihin ang tot. Noong huli kasama si A. Davis, ikaw ba ang nagplano ng pagkatalo ko? Kalihim Lynn, Sasabihin ko na. Ang nangyari dati, ako nga ang may gawa noon. Hindi ko matanggap na kinuha mo ang posisyon ni Clara. Kaya nga ako. ikaw pala ang salarin. Tungkol naman sa oportunidad na ito. E. Rivers, ano sa palagay? Kalihim Lynn, itapon siya sa malalayong lugar. Hayaan mong mabulok siya. Tara na, umalis na tayo. Hoy, Lucy Shaw, ginamit mo lang ako. Sasakitin kita kahit mamatay ako. Anihin niya ang kinain niya. Nasisiyahan ka na ba? Eldeneth, maraming salamat talaga. Kung hindi dahil sa'yo, ako na ang sinisisi sa gusot na ito. Marami akong naitulong sa'yo. Paano mo ako babayaran? Ako. Sagot ko ang hapunan. Hindi, Rivers. Nagpapahiwatig ka bang hindi ko kayang tustusan ang hapunan ko? Ano nga ba ang gusto mo? Papanoorin kita ng pelikula. May sinihan tayo sa bahay. Dito na lang tayo manood sa bahay. Makikiraan, kailangan ko ang mga dokumento ko. Alam mo kasi, kung may hihilingin ka man, sabihin mo lang sa akin. Basta kaya ng bulsa ko. Hindi, Rivers, pakiusap. Ang tunay kong hinahangad. Hindi mo ba alam? Nasa opisina tayo, hindi ba ito labag sa protokol? Sa bahay na natin pag-usapan. Nabalitaan mo na ba, si Director Davies, nalipat sa liblib na probinsya. Dahil lang, sinira niya ang eksperimento ni Lucy. Ano, totoo ba yan? Ganoon ba kabigat ang parusa? Syempre naman. Si Lucy na minamahal, ang pinakamagaling sa kumpanya. Magaling.
Kalokohan, manloloko lang yan na umaasa sa ganda. Ang alam lang gawin, ay mang-akit para umangat. Clara Summers, bantayan mo ang iyong salita. Hindi katang-isip ang sinasabi ni Nina Chen. May special talaga sila Lucy at G. Rivers. Nakita ko talaga kahapon. Nakadapa si Lucy sa lamesa ni G. Rivers. May nakita ba kayo sa mukha kong kakaiba? Lucy, ikaw ba to? Ikaw ba ay nagkakamabutihan sa CEO? Ang ibig kong sabihin, Akala ko talaga, iba ka sa kanila. Hindi ko inakalang gagamit ka ng masamang paraan para umangat. Nakakadiri. hindi ganyan ang Talaga ba? Paminsan kailangan ng diskarte sa trabaho. Naiintindihan namin yan. Huwag kang maiyang aminin. Clara Summers, ano ba ang gusto mong sabihin? Ang punto ko ay, mukhang hindi ka talaga sineseryoso ni Ethan. Kung mahal ka nga niya, bakit di pa kayo magpakasal? Bakit patago pa? Ang maging Mrs. Rivers. Mahirap na sitwasyon para sa'yo. Ang aming pamilya ay hindi pakialaman ng iba. Ah, si Ginoong Rivers. Binibini. Ang bilis mo kung maglakad. Ethan, ako ay. Gusto ng asawa kong itago ang aming pag-aasawa. Gusto niyang patunayan ang kakayahan niya nang walang ibang dahilan. May problema ba? Ang asawa kong si Lucy Xiao ang Mrs. Rivers. Clara Summers, napapaboran ka ng lolo ko. Kaya pinapasok kita sa kumpanya. Pero mali ang paggawa ng masama. Para sirain ang eksperimento ni Director Davis. Buhay ng tao ito, hindi laruan. Ako raw ang may gawa. Saan ang ebidensya? Ito ang surveillance footage at recording ng inyong pagkana kasama si Director Davies. Binibining Summers, nababaliw ka ba? Mga test subject, mga tao silang buhay. Peke ito, sintetikong video lamang ito. Oo, ikaw nga. Naiinggit ka, magkasintahan kami ni Ethan noong bata pa, kaya pinag-iinitan mo ako. Ni hindi ka naman, tinitingnan ng maayos ni Ethan. Bakit kita iinggitan? Nagawa mo, ayaw mo pang aminin. Clara Summers. Walang puso ka. Di ba para sa'yo ito lahat? May dahilan ako noon para makipaghiwalay, bakit hindi ka naghintay? Sa lahat ng tao, bakit siya, isang walang kwentang taong mas mababa sa akin? Ang kanyang pinanggalingan, talento, hitsura. Paano siya naging mas mabuti sa akin? Dahil hindi siya nagsisinungaling. At hindi niya gagamitin ang buhay ng tao. Umalis ka na. Ethan, aminado ako sa pagkakamali ko. Alam kong nagkamali talaga ako. Pakiusap, para kay Lord, patawarin mo na ako. Kaya kung baguhin lahat, magsasagawa pa ako ng charity. Ethan, pakiusap, Ethan. Ethan, paano ako naging mas mababa sa kanya? Hindi mo ako karapat-dapat na ikumpara. Bakit ka umiinom ng sobra? Hindi naman ako gaanong nakainom. Yes, Sid, naiintindihan ko. Kamukha mo ang asawa ko. Ako ang asawa mo. Tumigil ka na sa pag-inom. Hindi ako naniniwala. Kailangan kong tingnan. Hoy, asawa ko. Ikaw ba talaga yan? Halatang ang lasing ka na. Sinisigurado ko sa'yo, hindi ako lasing. Ah, ano yon? Ang lamig. Sige, umalis na tayo. Paliliguan kita. Ayoko sumama. Sagutin mo muna ang isang tanong ko. Sabihin mo sa akin, may gusto ka pa ba kay Clara Summers? Hoy, sabihin mo na kasi. Hindi ko talaga siya gusto. Sa kaibuturan ng puso ko. Ikaw lang ang gusto ko. Nagsisinungaling ka lang. Sabi lagi ni Kevin at ng iba, si Clara Summers ang unang pag-ibig mo, ang iyong hindi maabot na ideal. At hinahayaan mo pa rin siyang tawagin kang Ethan. Sigurado ka ba talaga na hindi ka mahuhulog sa kanya ulit? Pangalan lang yon, at sa totoo lang, nakaraan na yon. Gaano ba katagal na nakaraan yon? Talaga bang natulog kayo? Naku, Lucy Xiao. Ganyan mo akong pagalitan. Ako. E di ibig sabihin yes, Talagang hindi. lahat yan ang sinasabi. Nasa puso ng lalaki, dalawang uri ng babae ang laging naroon. Ang minamahal na kasintahan at ang di maabot na hantungan. Hay, Ngayong pinakasalan mo na ako. Si Clara Summers ba yung nasa isip? Ang perpektong ideal na hindi kayang abutin. Sa puso, tama na yan. Oras na maligo. Tara na. pakiusap, ibaba mo na ako ngayon din. Demanda ko to. Sobra na to. Kung magpumiglas ka, mahuhulog ka. Lucy, anong ginagawa mo? May mahal kang iba. Sasakupin kita ng sapilitan para hindi mo ako malimutan. Lucy, huling hiling ko na ito. Gusto mo ba talagang magpatuloy? Siyempre,
Dahil legal tayong mag-asawa. Mahal na mahal kita, tunay at wagas ang pag-ibig. Paano ako nakatulog sa sopang ito? Ah, gising ka na pala. Kagabi, may nagawa ba akong kakaiba? Ah, naintindihan ko na ngayon. Wala naman tong kakaiba. Isang maliit na lasingga lang. Ang malikot kagabi. Hinalikan ako ng puwersahan, kinagat ako. Sinimot ang mga buttons ko. Sa huli, habang umaagos ang luha, sabi niya, ang sobrang gusto niya ako. Hindi ako umiyak habang sinasabi iyon. Mukhang hindi ka nawalan ng malay. Heto, inumin mo to. Uminom ka nito para gumaling. Taos puso akong humihingi ng tawad. Sobrang lakas ng inuman ko kagabi. Huwag mo nang isipin ang mga sinabi ko. Huwag iseryoso. Alin dito, yung parte kay Clara Summers, na ex-girlfriend ko, o yung paggusto mo sa akin. Uy, malilate na ako sa mag-aayos muna ako. Hay, teka lang sandali. Lusik Xiao. Kailangan kitang kausapin. Masakit ang ulo ko sa kalasingan. Okay lang yan, walang mangyayaring masama. Ibig ko sanang ibigay sa'yo mamaya. Pero ngayon ko lang nalaman, ang isang munting lasinggita. Mukhang nagmamadali. Oh, Lusik Xiao, nais kong tapusin ang ating kontratang kasal. At nais kong palitan ng tunay na pagpapakasal. Pagbibigyan mo ba ako ng pagkakataon? Ngayon, Inra Rivers, ano pa ang iniisip mo ngayon?